Pa! Paring Eric, Uncle. thank you. Thank you talaga. Thank you, Bakit? pare. Thank you. Thank you, son. Sir Eric, sinabi na ho sa amin ng papa niyo na pag-aaralin niyo si Gemma. Pare, okay ka talaga. Thank you. Sabi ko naman sa inyo, talagang mabait tong pinsan ko si Eric, right? Sir, mahuli na po kayo sa susunod niyong appointment. Okay. Siya nga pala, sinabihan ka na ba ng mama mo na malapit na ang SK elections? Nag-file ka na ba ng candidacy mo? Pa, mamaya natin pag-usapan. Alam niyo naman ayokong pumapasa sa election na yun eh. Huwag kang umalis, ha? Mag-uusap tayo. Mamaya na. Sige, pa. Mauna na Bye, kayo. Uncle. Okay, Go. bye-bye. Tay, Salamat dito ho. muna ako. Sige Dito muna ako kay Sige, Eric. anak. Uy, basta tulungan mo ako manligaw doon sa lahat ng mga babae sa Maynila. Kaya naman pala eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Mauktak tong si Eric. Oh, mautak nga. Pero okay lang yun. Sige, kahit sinong babaeng makita natin sa Maynila, liligawan natin at mapapasagot natin. Sa isang kondisyon. I know that. Kailangan ka man libre. Mismo. Yes, you have to treat us. O sige, itakas na natin kotse ni Papa. Halika na. Okay. O, Adet, mga billing ko sa'yo ngayong wala na ako, ikaw na ngayon ang tatay yung panganay. Tsaka huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo, tsaka yung mga kapatid mo. Pag may nang-away dyan, upakan mo kagad. Oo na. Tsaka ikaw, huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si inay, Tsaka huwag niyong pababayaan yung pag-aaral niyo. Dahil pag nakatapos ako, kayo naman pag-aaralin ko. Pag naging arkitekto na ako, paayos ko itong buong bahay. Ha? Bunso, yung alaga natin pusa, huwag mong pababayaan. Opo, ate. Tignan mo tong bestida, ha? Ako na nahini to. Bagay na bagay sa ito. Tignan mo, Nay. sexy. Nay, pambabae yan Tsaka tingnan niyo nga, kita na kaluluwa ko dyan Basta, dadalhin mo to sa Manila. Gemma, andyan na sila Eric at Ponzi. Okay. Oy, bilisan nyo. Dalhin nyo lang gamit ng ate nyo. Ang anak ko, pupunta na ng Maynila. Anak, mag-ingat ka doon, ha? Kung naman ang mangyari doon, balik agad dito, ha? Ano naman magiging problema ng anak mo ron? At saka kung meron man, kayang-kaya na yun. Babae pa rin ang anak mo, Ambo. Nay, kahit naman babae ko, kaya ko naman sarili ko. Kita mo na. Mag-ingat ka, anak, ha? Opo, tay. Halika na. Diyan si Eric Gemma, halika na! Ano ba? Andiyan na! Dali! Go! Oy, halika na! Halika isa! Bye! Bagal! Hindi ko yata kayang tanggapin ang babaeng yon para kay Daddy. Not even as a guest sa bahay namin. I can't stand her. Wala na ba tayong pag-uusapan kundi yung galit mo sa babaeng yon? Baka naman, Raul. Remember, the more you hate, the more you love. Hindi sa ganong klaseng babae. Okay. Tell me, how can I help? Marry me. Sa lalong madaling panahon. But I'm not ready. Marami pa akong... But it's the only way para matigil si Daddy sa kalokohan niya. Uunahan natin siya. Hindi siya papayag ng 2 kasal within a year. And that's the only way you can help me. I'm sorry. I can help you. Pero hindi sa ganyang paraan. That would be very unfair to your father. Raul! 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 Mo! Ay, nako, Jessie. Magulo pa rin yung utak mo. Kaya ang mabuti pa, bago ka magsalita o gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo later, magpalamig ka muna ng ulo. You know, mag-isip-isip ka mabuti. Remember noon, nung maghiwalay kami ng asawa ko? Kesyo, ayoko nang mabuhay, blah blah blah, etc. etc. Di ba ikaw yung nag-advise sa akin nung tumakbo ako sa'yo?
Sabi Ano? mo, no rush decisions, take it easy, hinay-hinay lang, di ba? I know. Kaya nga ako nandito eh. Kahit naman bihira tayo magkita, wala naman akong ibang matakbuhan kundi ikaw. Kaya nga dito ko naisipang magpalamig at makapag-isip-isip. Nung mag-decide ka na hiwalayin mo ang asawa mo, hindi ka ba nang hinayang sa mga panahon na pinagsamahan ninyong dalawa? Yung bang nakilala mong asawa mo? Magbibilang ka din naman ng panahon bago mong malaman kung talagang mahal mo siya, di ba? Pagkatapos, mamahalin mo nga siya. Hanggang sa dumating yung panahon na para bang buong buhay mo umiikot na lang sa kanya. Na wala ka ng ibang iniisip kundi siya. Hindi ba parang nakakahinayang na parang bula na lang siyang nawala sa buhay mo? Ba't bang mga lalaki pare-pareho? Alam mo, minsan tuloy, nagdududa na ako sa sarili ko eh. Baka nga ako may diferensya. Napag-usapan na natin to nung araw, di ba? Na ang lahat ng bagay dito sa mundo may kasukat. Tulad ng araw, kasing haba ng gabi. Taglamig, may kasukat na tag-init. May dahilan kung ba't nandito ka ngayon, Jessie. Hindi si Richie ang katapat mo. Kung siya man ang panahon ng tag-ulan, hindi ikaw ang kanyang panahon ng tag-araw.